Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Kung mapapansin niyo po, maaliwalas ang aking fest ngayong gabi na to. Kasi po mga kapatid, nagdatingan na po yung mga order ko po na cylinder heads. Ayan. Dalawa. Kasi yung dalawa dito, luma. Ito na yung kailangan palitan. Itong dalawa, bago. Yung mga cylinder heads na ito, mga pang Mitsubishi po ito. Ayan, Pajero. Ito 4D56, ito 4M40. Bakit kailangan magpalit sa 4M40? Papaliwanag ko po sa inyo. Pero dito muna ako sa 4D56. Papakita ko po sa inyo yung dahilan ba't ako nagpalit. Mga kapatid, ito po mapag-uubra ko pa. Dahil kinausap ko ulit si Transman. Sabi ko, hindi na ba talaga pwede yung cylinder head? Sabi niya, sir, pwede pa yun. Kaya nga nireplace ko eh. Kaya lang, magkakabit ka na talaga dyan ng makapal na gasket. Hahanapin mo na yung may cutout na 3 or 4 na cutout. So, ibig sabihin, mas makapal na yon. A, B, C, D na cylinder head gasket, cutout, yun ang bibiling ko. Sabi ko, huwag na. Napakadelikado nun kasi ito pwedeng hindi magtagal. Kahit simpleng overheat lang pwedeng mag-warp na to kasi malaki na po ninipis nito, itong cylinder head na to. Ngayon, kung gagamitin ko pa to, lalaki ang gastos ng may-ari, magkakaroon siya ng problema, sayang ang pera, magkakaroon din ako ng back job. Yun ang iniiwasan ko po talaga na mangyari. Ngayon, eto na po, bumili na ako ng bagong cylinder head. Ito yung 4D56 na cylinder head. Papakita ko lang sa inyo mga kapatid. Kung mapapansin nyo po, itong area na to, ayan, lubog yung ating barbula. Lubog. Sinukat ko to almost 2 millimeters po yung lubog nito. Ayan. Okay. So ngayon, ayan, nakalubog yan. Tapos may mapapansin din kayo rito, ayan mga kapatid, malalim, nakahulma. Ayan, lahat yan, meron dito, meron yan. So lahat nung nakasara na barbula, mapa-exhaust yan or mapa-intake, lahat nakalubog. Ito po yung bagong cylinder head. Ito hindi ko gagamitan ng makapal na gasket. Ito naman yung luma. Okay, tignan nyo po mga kapatid, yung barbula, angat. Ayan, ang laki na angat, Pansinin nyo po. Hindi nga makakadaan dito, yung piso. Hindi siya makakadaan kasi nga po, nakaangat tong barbula. Ayan, nakapatong na po yan sa valve seat. Oh. So kahit lagyan ko po ito ng makapal na gasket, ito ngayon, pag humigpit na yung aking mga cylinder bolt, pwedeng ito pagdating ng panahon tatama dun sa piston at yun yung inaayawan natin. Kasi magkakaroon yan ng malaking problema. Ngayon, nagdesisyon na ako na bumili ng bagong cylinder head kaysa doon sa surplus. Kasi yung surplus, mahal din. 16,000 yung surplus. Tapos ipare-replace ko pa yun dahil siyempre, hindi ka magtitiwala doon dahil gamit na po yun. Ngayon, lahat ng mga barbula noon, ise-settings din, ihahasa din. Magpapalit pa ako ng valve seal. Ngayon, kung may problema pa yung mga valve guide noon, yung valve guide na mga kapatid, ito yung valve guide. Yan. Yan, yung dinadaanan ng barbula. Ito, yung katawan. Ito yung valve stem, ito yung valve guide. Kapag ito ay kalug na, magpapalit ka pa niyan. O ito, kalug na to. Kaya talagang palitin na talaga tong cylinder head na to. Kalug na yung valve guide, Kapag surplus, pwedeng magpalit ka ng valve guide. Kapag sira na, magpapalit ka ng valve seal, papalit ka rin ng barbula kung may problema na. Yun po ang iniiwasan natin. Ngayon, kung talagang okay pa naman yung original niya, okay lang, walang problema, papa-replace ko lang. Kaso ito talagang sobrang laki na po na nabawas dito. 2 millimeters mahigit ang nabawas po dito, Samantalang ito, lubog. Ngayon, ginamitan ko ng piso kanina, nahuhulog nga. Dito ako, ayan, ayaw niya na umalis dyan. Nakalubog yan, yung ating intake. Pero dito, yung exhaust, yung ating exhaust dito, ayan, bangga yung piso. Okay, ito pa isang kagandahan mga kapatid kapag bago. Pag bago, lahat ng barbula mo bago. Lahat ng rocker arm mo kasama na bago, rocker arms. Ang springs bago lahat. Ang valve seal, ayun, bago. Lahat, valve guide. Pati yung camshaft, bago. Yan po ang kagandahan kapag bumili na tayo ng bagong cylinder head. Saan ka pa ba? Siyempre, nagpa-general overhaul ka. Ito yung pinaka-the best po talaga. Kesa gagamitin ko pa, pag-iigihin ko pa to, napakadelikado po nga. Kasi nga pwede siyang bumigay. So ngayon ito, balikan ko to, yung lubog na to mga kapatid. Ayan, Diba, medyo lubog yan. Dito wala na po yan Wala na. Ang naiwan na lang, itong tuldok na to
Tapos ito konti. Oh. Tignan nyo kung gaano kalaki na talaga yung nabawas dito sa cylinder head. Eh wala na, hindi na ho talaga pwede ito. Manipis na siya masyado. Kasi tignan nyo naman yung bago. Oh. Yan. Okay, ito naman ngayon yung 4M40 na cylinder head. Ngayon, bago din lahat ang mga barbula nito. Yan, makikita nyo, bago lahat yan. At ganun pa rin, nakalubog yan. Okay, hindi katulad nito, nakaangat na. Tapos ito po, ganun din, bago lahat. Pati yung camshaft niya, pati yung pitcha niyan dito, yung baso-baso, bago lahat yan. Pati yung valve seal, lahat, kompleto, bago po yan. Alam nyo po ba mga kapatid, sa 4M40, yung mga Pajero na may makina na 4M40, inaayawan yan ng karamihan ng mga machine shop. Yung mga original na cylinder head ng 4M40. Bakit kamo? Ito, tignan nyo ha. Tignan nyo po yung difference nila. Dito po sa bago, wala na kayong makikita. Ito yung ibabaw nito. Ayan o. Oh. Ito yung chamber niya. Ayan. Dito lumalabas yung ano natin, yung fuel, yung diesel. Ngayon, ito yung bilog. Dito wala oh. Diba? Pansinin nyo, wala. Lahat yan, wala po yan. Wala yan. Wala yan. Okay. So itong mga bakal na to, mga kapatid, hindi yan kaya ng talim ng torno. Yan ang sumisira sa talim ng torno. Kaya po, pag ipinare-repace itong mga original na cylinder head ng 4M40, hindi masyadong kinakagat ng torno to, ng talim ng torno, at hindi po nare-repace ng maayos. Kaya ang nangyayari, nagba-back pressure pa rin. Kaya palaging sumasablay yung mga original na cylinder head ng 4M40, sumasablayan kapag pina-torno mo pa, pina-reface mo pa, hindi po talaga kakayanin nung torno ng mga machine shop at hindi po na-perfect yung pagkaka-reface or resurface. Pinaiiksi lang po natin sa reface. So ngayon, bumili na rin ako nito. Ito po ang may-ari nito ay taga riyan sa munisipyo ng Makati. O yan sir, ito na po ang iyong cylinder head. Sisimulan na namin na mag-top overhaul. Tulad po nung sinabi ko sa inyo, kapag ibinaba ko na ang inyong cylinder head, kung may makikita pa tayong ibang problema doon, siyempre, doon tayo ulit magsisimula ng usapan. Kasi kung kalug na yung mga piston mo, at siyempre, magdidesisyon ka ngayon kung ipa-general overhaul mo na ang iyong makina kasi sayang naman. O dito naman yung injector niya. Di ba? Ito po, injector to ng 4D56. O, pero pareha sila. O. Pero magkaiba nozzle tip po nila. Magkaiba. Yung housing lang, halos pareha sila. O, ito 4D56. O. So, ayan. So, para sa'yo, kaibigan, kuya, ito na ang iyong cylinder head. Sisimulan na ni Chip na buuin yung iyong makina. Kanina lang, nagkulang ako ng piston ring. Kasi yung naipadala sa akin ng supplier ay yung hindi pang turbo. So, nagpapalit po tayo bukas darating. Ito pa, meron po akong radiator dito. Ito po yung brand ng radiator na ikinakabit ko po sa lahat ng mga klase ng mga sasakyan na nangangailangan ng radiator. Mapa Toyota, Mitsubishi, Nissan, lahat po, Honda. Kompleto po ang Top Cool. So, ipapakita ko po sa inyo ang Top Cool na radiator. Ito. Kung gaano kaganda ang quality ng radiator na to. Ito po, iakyat ko sa inyo. At dito ko na rin po mismo bubuksan. Yan. Ayan na, bukas na po. Lantad na yung ating radiator. Yung shroud niya, metal din. Tapos yung bracket niya, mga kapatid, ay metal. Yan. Meron kasing nabibiling radiator na aluminum. Pero yung bracket niya, tinipid nila. Ang ginamit din nila, yung aluminum mismo. Mahina po yun. Ito, ayan o, metal din yung kanyang bracket at nakatornilyo mismo dito sa radiator. Yan. At ito pong Top Cool radiator na to, kapag binili nyo, ay kasama na rin po talaga yung kanyang radiator cap. Yan, kasama na po ito. Ito, tingnan nyo, yung loob. Mapapansin nyo, itong lapad ng kanyang cooling coil, yan, ng radiator, kung ano yung lapad dito, iyon po yung lapad niyan. Hindi katulad nung original na radiator ng crosswind. Ito po kasi para sa crosswind. Ganyan lang po kalapad yung kanyang cooling pins, yung kanyang cooling coil. Samantalang ito, kung gaano kalapad itong ibabaw, ganun din po kalapad itong cooling coil. Ayan. Tapos kitang-kita nyo sa loob nito, kita ba? Kita ba yung loob? Ayan.
Tingnan niyo po, malapad po talaga siya. Kaya dito, siguradong hindi kayo mag-overheat kung walang problema ang inyong cooling system. Kung wala naman kayong back pressure, kung ito ang gamit nyo, talagang magandang-maganda po ang magiging performance ng inyong cooling system sa inyong mga makina. So ito pong Top Cool, meron po tayo lahat ng brand ng sasakyan, mapa Mazda, Honda, Toyota, Nissan, lahat po yan. Starex, marami na po ako nakabitan sa Starex, no? Kasi yung original ng Starex, medyo sirain eh. So marami na po tayong nakabitan sa Starex. At nga po, yung mga Isuzu, ayan. Vios, lahat po ng Toyota, pati yung mga Wigo nila, kompleto po tayo. So ito po ang brand ng Top Cool radiator. Ito po ay available dito sa Autorans. Ayan po, Top Cool. Okay. Maganda po yung quality. At hindi po ako mapapahiya sa inyo. Siguradong sigurado po ito. Sabi ko nga po sa inyo doon sa nakaraang kong vlog, kung bibili ako ng brand new na cylinder head ay hindi ko po gagamitan ng makapal na gasket. So ito na po yung gasket na gagamitin ko dito sa bagong cylinder head. Ito po yung lumang gasket nitong 4D56 at ito rin po yung kanyang lumang cylinder head. Pansinin niyo po, ayan kita ba to RJ, yung dalawang cutout? So itong dalawang cutout na yan mga kapatid, ito yung AB. So ito ay bina, itong cylinder head na to, mas makapal na to compare dito. So ito wala pa. Hindi siya A, hindi siya B, hindi siya D kasi wala siyang cutout. Okay, so ito yung standard. Ngayon, ito makapal na to. Hindi ko na to gagamitin. So, yan po lagi nyo titignan. Baka mamaya magta-top overhaul kayo, ang naibigay sa inyo, 3 cutout o kaya 4. Naku, ang kapal na po nun. Magkakaroon din kayo ng problema sa kompresyon nun. Ngayon, sa mga gumagamit ng metal, minsan 3 piraso, magkakapatong, makapal na yun. Kaya kung hindi ka naman nagpa-replace, okay naman yung cylinder head mo, or halimbawa bago, ginamit mo yung metal ng mga cylinder head gasket, huwag kang bibili nung 3 patong, makapal na po yun. Noong araw na hindi pa natin alam na may mga nabibiling mga brand new na cylinder head, at ngayon nga po may nabibiling makina. Alam niyo ba mga kapatid, kung talagang masisiraan kayo nitong 4M14 na engine, mas makakamura pala talaga kung bibili kayo ng brand new na engine eh. Hindi naman problema ang magpapalit ng engine, no? Change engine, hindi problema yan kasi may resibo ka na galing doon sa binilan mo nung bagong engine. So this time, nagpalit tayo ng bago para talagang makasigurado si Autorans kasi mahirap mag-back job. Unang-una kami, walang problema. Gagawin ko lang ulit yan. Yung gastos ng may-ari, kapag pyesa ang nasisira, siyempre babayaran niya yon. Magkakagastos na naman siya. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking Autorans YouTube channel. At umasa po kayo, marami pa tayo mga videos, mga tutorials. At kung hindi man po tutorials, meron tayong mapagkikwentuhan na makakatulong po sa atin sa ating pagmementina ng ating mga sasakyan. Mga kapatid, maraming salamat po. Kaninang umaga ay nandiyan po ako sa Metro Manila District Office ng Iglesia ni Cristo, diyan po sa Tondo, lokal ng Tondo. At nagpapasalamat po ako sa ating O1 diyan na si Ka Wilson Cayago. Maraming salamat po, sir. At sa mga naging bisita ko po nitong mga nakaraang araw, narito po sila. Lalong-lalo na po kay Kuya Chito Kagampan at doon po sa kasama niyang ex po niya, yung kanyang ex-girlfriend na si Ate Lourdes na ngayon po ay ang kanyang nag-iisang asawa. Mga kapatid, magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.